Welcome to our 10th night of the 10 days prayer meeting. God be the glory. This is the crown. Sa oras ng suliranin, manalangin sa Diyos, yan ang dapat gawin. Sapagkat ang ating Diyos ay nakatingin. Napagtagumpay, umating sa ating buhay. At sa ikla ng Diyos ay patuloy na isang buhay. Sapagkat ang ating Diyos siya'y marunong sa mga Kristiyano naglilingkod. Mag-iwala sa Diyos, yan ang dapat gawin. Sa oras na suliranin, manalangin sa Diyos, yan ang dapat gawin. Sapagkat ang ating Diyos ay nakatingin. Mag-iwala sa Diyos, yan ang dapat gawin. Sa gitna ng ating suliranin, manalangin sa Diyos, yan ang dapat gawin. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay nakatingin. Sapagkat ang ating Diyos ay nakatingin. Mag-iwala at manalangin. Amen. And all of God's people will say, praise the Lord. And tonight is the last night of our 10 days prayer meeting. And we did this upward time. Nakaugalian na natin ito. I think nag-start tayo ng 20... Anong taon ba? 2018? Hindi naman, ano? Ha? Supurihin ang Diyos. So ngayon, 10 days na, pang 10 gabi. Ang pamagat ng mensahe ay dito sa verse 15. And at the end of 10 days. At pagkatapos na ng 10 araw. Amen? Amen? And at the end of 10 days. Good evening. Daniel chapter 1. We will be praying for Brother Joseph because tomorrow is your flight. Tama ba, Brad? What time, Brad? 7:30 pa ng gabi po. 7:30 ng gabi. Oh. 11:30. Oh. Pero alis ka dito ng 3 o'clock. Oh, pwede. So mag-English pala tayo ngayon kasi we have a friend, a visitor from California. California. Where you go? Where you came from? He came from California. California, yeah, right? What's that? Are you near the Hollywood? Not really. Not really? How many? Usap na, studya na lang niya. Okay, so
Daniel chapter 1. Are you happy tonight? Imagine, no? If all of us will bring at least one visitor, saan na sila paupuin? Tayo rin na, punong-puno tayo ngayon. No? Kaya, iisip ko nga, no? Pero, siyempre, mas mahalaga yung mga bisita sa Sunday. Upo sila dito sa loob, tapos kayo mga members sa labas, kwentuhan na lang kayo doon. Kwentuhan na lang kayo. Huwag lang mag-ingay. Hindi naman magkwentuhan mo lang mag-ingay. No? Siyempre, basta pag mga bisita, nakaupo sila, tapos meron lang isang miyembro na nakatabi, no? Para sa Bible, okay? Sige, pwesto muna, pwesto. Ano bang ano sa English ang pwesto? Pwest. I'm your pwest. Kasi ang bangko, alisan mo lang ng O sa dulo, bank na. Sako, alisan mo lang ang O, sak. Di ba? Ang pwesto, pwest. Okay. So to all of the viewers, good evening. If you are in the Philippines, if you are in America, good morning. Okay? Daniel chapter 1. Daniel chapter 1, verse number 15. Just follow me with your eyes. Verse number 15. Did you found it? Yes. We will read verse 11 muna. Okay. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee, 10 days. And let them give us pulse to eat and water to drink. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. So he consented to them in this matter, and proved them 10 days. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat of the portion of the king's meat. Thus Melzar took away the portion of their meat, and the wine that they should drink, and gave them pulse. Read with me, verse 17 to 20, go. And as for poor children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar, and at the end of them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king, and in all matters of wisdom and understanding, that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were all in Israel. Let's pray. Sige. Diyan na lang. Okay, let's pray. Let's bow our heads. Close our eyes. Let's pray. Our loving Heavenly Father, once again, Lord, thank you for tonight. Thank you, Lord, for your grace that's sufficient for our salvation, for our strength, and most of all, sufficient for our sins. Lord, thank you for this great privilege that once again we can come to the throne of thy grace through prayers. Lord, we pray that you please forgive us from all of our sins and shortcomings that we have done against thee. Thank you, Lord, for your protection for the whole day. And Lord, thank you once again that we have the privilege to study thy word. And we acknowledge that without the Holy Spirit, we will never understand your word. So please, God, Holy Spirit, give us the understanding. Thank you so much. Bless even those who are watching and those who can watch this preaching through Facebook. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all of God's people will say, Amen, Amen. So verse number 15, no, nandyan yung ating mensahe, and at the end of 10 days. And at the end of 10 days. So ito pong ating napag-aralan, no, ay nabasa. Ito yung lagi nating inulit-ulit since day 1. Amen? At yung tema nga natin ay sa Daniel chapter 6 verse 10, no?
as He did it aforetime. As He did aforetime. Yung nakalagay doon. Okay? Nilagyan ko lang ng it kasi para bigyan din kung ano yung ginagawa niya kundi yung manalangin. Alam niyo, ang isang bagay na talagang nakaugalian mo, talagang gagawin mo talaga yan. No matter what. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng simpleng mensahe sa gabing ito. Tandaan niyo mga kapatid na after the prayers, problems will come. At tandaan niyo na hindi porket nag-pray tayo mula noong Miyerkules last week, tapos by God's grace, magtatapos tayo ngayon, then everything will be smooth and will be okay. May problema talagang darating. When you read Daniel, the book of Daniel, you will see the problems, the persecutions. Sa chapter 3, nandyan yung they were persecuted because of their stand. They were thrown, si Shadrach, Meshach, and Abednego, they were thrown into the fiery furnace. Amen ba? Yeah. So, hindi ibig sabihin sa ating mga Kristiyano na after we pray for 10 days, then everything will be okay, no more problem. You are wrong. Magkakaproblema tayo. Ha? Meron talagang problema. Amen? Yeah. So, nakita ko dito na grabe, 3 D sa introduction. No? Bakit nila natapos yung 10 days? 10 days. As part of our introduction, no? They finished the 10 days because of their devotion to God. Amen. Diboto kasi sila sa Diyos eh. Ang sabi nila, subukan nyo lang kami, sir. O Sir Mel, sir. Nag-Englishin ko talaga to kasi hindi si Brother Alec eh. Lurat-lurat naman ang mata, di man mga I will try my best, brother, to speak English. Okay? If my grammar is wrong, never mind the grammar. Okay? No more talking. Ha? Doon muna. Sige na. Ay, bien. Bagay silang dalawa, oh. Si Dim saka si Bien. Ulit. Ano yung tawag sa Bisaya? Buya na. Okay, saan na ako? Where am I, brother? Ha? So after 10 days, hindi. Bakit nila natapos? No? Why these men were able to finish? Yung 10 days na sila ay hindi kakain ng pagkain ng hari, no? Just pulse and water. Bakit? Because of their devotion to God. Napaka-devoto nila. Ito'y biblically devoted to God. Ang kanilang pagiging devoto ay naaayon sa Biblia. May mga tao na devoto pero hindi ayon sa Biblia. Amen? So, hindi sila kumain ng karne tsaka alak na ininom ng hari. So, sabi ni Daniel, subukan nyo lang kami. Prove us for 10 days. Sabi sa verse 12, prove thy servants, I beseech thee, 10 days. Amen. 10 days. And let them give us pulse to eat. Pulse means gulay. Hindi pulse ba na? Wala nang pulse. Gulay yan. Amen? And then what? Water to drink. Sa atin ngayon, ang pinaka-pulse natin, yung letter P is prayer. And yung W is the Word of God. Sabi mo, for 10 days, we prayed and we studied the Word of God. So, meron talagang mangyayari. Amen?
At paano nga nila nagawa na hindi uminom ng alak at kumain ng pagkain ng hari? Because of their devotion to God. Ganon din naniniwala ako. Bakit tayo napupunta dito for 10 days? Because I believe all of us are devoted to God. Prayer, Word of God. Amen? And pangalawa, hindi lamang sila devoted, but these men were diligent. Amen. Alam nyo, pag sinabing diligent, sipag, masipag. Amen. Hindi nyo ba alam na ang isang bagay, pag hindi ka deboto sa isang bagay na yan, tatamarin ka? Tatamarin ka. Amen. If you are not devoted to that thing, kung ano man yan, tatamarin ka. Mawawalan ka ng gana. No? Pero itong mga ito, grabe, they were so diligent. Napakasipag nila. Amen. Basta huwag tayong kumain yan. Huwag tayong uminom yan. Kaya tingnan nyo, ang isang taong masipag, ang sabi ng Biblia, ay yayaman. Proverbs chapter, tingnan natin sa book of Proverbs, the hand of the diligent shall, 10:4, tingnan nyo sa 10:4. He becometh poor that dealeth with his slack hand. Kapag tayo ay tamad, ano mangyari sa atin? Magiging pobre. But the hand of the diligent, what? Make it rich. Amen. Amen. The hand of the diligent, make it rich. Huwag tayo sa secular, sa spiritual. If your hand or hands are lazy in opening the book, hindi ka yayaman sa spiritual na buhay. Magbuklat ng Bible, hindi na makabuklat sa sobrang katamaran, di ba? Tama ba? Yung kamay mo ay tamad na para gumanyan. Ano ba itong ganun? Wala talagang mangyayari. Ay, dapat hindi tayo tamad. Pag ang kamay mo, ikaw, misyonaryo ka, o pastor, o sino man sa atin, ang kamay mo ay tamad na magbigay ng truck. Pag tamad na yan, wala. So sabi ng Bible, the hand of the diligent make it rich. At saka alam niyo ba na ang mga taong masisipag, magiging ruler yan. You will become the head, not the tail. Basahin niyo sa Proverbs 12:24. Proverbs 12:24. Gusto niyo maging, kaya naniniwala ko yung mga leader, masisipag yun. Amen. At kung sa tingin mo tamad kang leader, magsipag ka. Tingnan niyo sa verse 24, the hand of the diligent shall bear rule. Tingnan nyo, bakit si Daniel ginawang ruler? Bakit si Shadrach, Meshach, and Abednego ginawang ruler? Because they were diligent. Masipag kasi. Amen? Sabi dyan, the hand of the diligent, ang kamay ng masipag, ay maganda ang manicure. Ayun ba nakalagay? The hand of the diligent shall bear rule. You will become a ruler. But the slothful shall be under tribute. Pero yung tamad, sunod-sunuran ka lang. Sabi nga doon sa Deuteronomy, hindi ko maalala yung verse noon. Yung mga ruler, they will become the head. Yung mga tamad, they will become the tail. Buntot lang ba? Buntot, no? Pero sabi nila, ang hagupit nandun sa dulo daw. Nasa huli daw ang buntot. Buhaya naman yun. Pag humampas yung buhaya, yung dulo talaga masakit. Okay? So ito mga ito, devoted sila, tsaka diligent. Amen? And these three men were what? Deep people. Talagang malalalim na mga tao. Malalalim yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen? So ngayon,
Ito na nga ang sabi ng Biblia, nung sila ay kumain ng nakaugalian nilang pagkain at tubig lamang, sabi sa verse 15, and at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. So at the end of 10 days, first point, number 1, they become 10 times better. Sabi sa verse 20, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. So they become 10 times better. Number 1, 10 times better in their countenances. Sa kanilang panlabas na itsura. Amen? Kaya nga, ang sabi ng Biblia, nung nagsitayuan yung mga tao, yung mga ang kinakain ay puro pagkain ng hari, mga karne, kung ano-ano pa, tapos alak pa. No? Ano nangyari? Ha? Ang sabi dito sa verse 20 nga, sila ay sa verse 15 pala, and at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. So naging 10 times better yung kanilang countenance. Ibig sabihin, yung kanilang panlabas na anyo ay talagang mas malayo doon sa ang mga kinakain ay puro karne, tapos puro alak. Pero itong mga ito, talagang they were fairer. Alam niyo ba ibig sabihin ng fairer? Ha? Ano ibig sabihin ng fairer dyan? Better. Fairer means better. Mas mainam, mas maganda, beautiful, mas guwapo. Alam niyo ba, na kapag ang isang bagay, especially tayo na nanalangin, mag-iiba talaga yung outward appearance mo. Do you remember Moses? Nung si Moses ay nakipag-usap sa Diyos, when Moses talked to God, because God called him to, Moses come here at Mount Sinai. When Moses talked to God, what happened to Moses' face? No? The Bible says, Moses' face shone. Meaning, nagsashine yung Moses, yung mukha niya. Kaya every time, yung mga tao titingin sa kanya, hindi makatingin ng masyado, hindi makatingin ng diretso. Bakit? Nagliliwanag yung kanyang mukha, kaya nga naglalagay siya ng belo. Basahin natin yun, Exodus. Yung meaning, if you pray to God always, your countenance will become 10 times better than others. Tingnan niyo yung mga taong hindi nananalangin, iba ang mukha. Yung mga prayerful, ang mukha, anghel. Yung mga hindi prayerful, mukhang demonyo. Tingnan yung mga hindi prayerful, mukhang demonyo, no? Hindi naman. Ano ba ang yun? Punta tayo doon kay... Genesis pala ito ang aking binuksan. Exodus chapter 34. Can you imagine? Pag binasa nyo ang verse 27 ng chapter 34, no? It was this time that the Lord spoke to Moses. Sabi dito sa verse 27, and the Lord said to Moses, write down these words, for after the tenor of these words I have made a covenant with thee and with Israel. Verse 28, and he was there with the Lord 40 days and 40 nights. Amen. How many days? 40 days and 40 nights. He was there with the Lord, talking to God. Amen. He was there with the Lord, talking to God. Tapos pagdating dito sa verse 29, and it came to pass when Moses came down from Mount Sinai with 2 tables of testimony in Moses' hand, and when he came down from the mount, that Moses was not, hindi niya alam, pero nakita ng mga tao na that the skin of his face shone
while he talked with him. So habang nag-usap si Aaron sa si Moses, hindi namalayan ni Moses na iba pala yung nakita ni Aaron sa kanya. Anong nangyari sa mukha ni Aaron? Nagniningning. Grabe, no? Ano yun? Resulta yun ng pakikipag-usap ni Moses sa Diyos sa loob ng 40 days and 40 nights. Gusto nyo bang magliwanag ang mga mukha nyo? Talk to God for 40 nights and 40 days. Ha? Tapos sabi dito sa verse number 30, and when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone. Past tense ng shine. And they were afraid to come nigh him. Kaya dahil sa nagliliwanag yung kanyang Moses mukha, natakot sila rin lumapit kay Moses. Amen? Amen. Tapos sa verse 31, and Moses called unto them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned unto him, and Moses talked with them, and afterward all the children of Israel came nigh, and he gave them in commandment all that the Lord had spoken with him in Mount Sinai. Until Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. Talagay nga niya kasi pag nagliliwanag eh. Resulta yun ng kanyang pakikipag-usap sa Diyos. At alam niyo ba na ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos? Iba talaga yung taong mapanalanginin, iba ang itsura. Your outward appearance, your countenance will become 10 times better than others. Iba talaga eh. Tingnan niyo yung mga yung mga hindi prayerful, yung mga backslider, iba rin ang itsura. Sad faces, malungkoting mukha, di ba? Ganun yung mga yung mga hindi nananalangin. Kaya nga, they become 10 times better. Una, in their countenance. In their countenance. Pangalawa, they become 10 times better in their comprehensions. Yung kanilang pangunawa. Kasi sabi nga ng Bible, binigyan sila sa verse number 17, and for these 4 children, God gave them knowledge. Sino lang yung binigyan ng knowledge? Yung 4 children of Israel. Hindi yung mga young people na puro alak, puro kung ano-anong pinagkakain. Hindi yung mga young people na puro Mobile Legend, video, puro kung ano-ano, lagwatsa. Hindi yung binigyan ng knowledge. Tinginan sila, Paano ka bibigyan ng knowledge ng wisdom ng Panginoon? Puro kabisyo. Babe dito. Babe diyan. Babe di kung saan-saan. Paano ka bibigyan? Tingnan nyo, as for these 4 children, 4 lang. Bakit sila binigyan? Kasi mga devoto, mga masisipag, diligent. Saka, they were deep people. Talagang malalalim. Ang lalim na kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang resulta, they become 10 times better in their countenances, in their comprehensions. Ano ba ang hirap? Yung nagbabasa ka ng Bible na hindi mo naunawaan. Sabi ko sa inyo, you will never enjoy your study pag hindi mo naunawaan yung pinag-aaralan mo. Alex, dito ka na. Uy. Ihi pala yan. Sino mga nandyan? Si dito siyo. Marami pa ba dyan? Ha? Ay. Saan si Jabez? Dito ka. Sipin mo, 10 araw ka, puro kagat ng ganun. Ano mangyayari sa... Ha? Ba't ka nagtatago doon? Ano po, ang daming puan dito. As for these 4 children, bakit 4? Kasi si Daniel, si Azariah, Asahel, saka si Mishael.
Sila lang yung binigyan ng Panginoon ng knowledge. No? God gave them knowledge. Diba? Ibang klase kapag ang knowledge mo galing talaga sa Diyos. Ibang kaalaman mo galing sa Panginoon. And skill in all learning and wisdom. Amen? And Daniel had understanding in all visions and dreams. Wow. They become 10 times better in their countenances, in their comprehensions. Grabe, no? Comprehension yung pangunawa. Bakit? Bakit sila nakakaunawa? Kasi nga, binigyan sila ng pangunawa ng Diyos. And then what else? They become 10 times better in their conviction. Grabe yung conviction nila, paninindigan ba, no? Kaya nga, pagdating sa verse chapter 3, anong nangyari doon? Sa chapter 2, kapupromote lang nila. Akala ng hari, dahil na-promote ko itong mga Hudiyo na ito, kahit ano ipapagawa ko dito, sa palagay ko, susunod to. Kasi na-promote eh. Di ba? Ang mundong ito, baka i-promote kayo. Tapos, anong gagawin nyo? This world will promote you. For what? Of course, for you to become worldly. Pero nung sila ay, nung nagpatayo na si Nebukadnezar ng malaking ribulto, sabi niya, lahat ay luluhod at sasamba dito sa ribulto kong pinagawa. Kaya nung tumunog nga yun, anong nangyari? Itong tatlo hindi lumuhod. They did not bow, they did not bend their knees. Bakit? Because of their conviction. Because of their conviction. Pero yung mga yung iba, pagkatulog siguro, grabing luhod, no? No? Grabing patuwad-tuwad siguro, no? Luhod tayo, pero sila may paninindigan talaga sila. Kaya sabi nila, ang aming Diyos, ililigtas kami. Diba sa Daniel 3? At kung sakali man, ito grabing paninindigan. Sabi nila kay Uking, di ba? Si Uking, yun yung palayaw ni Nebukadnezar, di ba? Sabi nila, hindi kami mag-iingat na sasagutin ka, Uking. Makinig ka, Uking. Sabi nila, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay ililigtas kami. The God whom we serve, He will deliver us. And, next verse, at kung sakali man, sorry brother, Shadrach, Meshach, and Abednego said to King Nebukadnezar, the God whom we serve, He will deliver us. But, O King, let me remind you, if our God whom we serve will not deliver us, listen, O King, we will not still bow down to thy image. That's the reason why King Nebukadnezar was so furious. He was so angry and he said, hey! Initay kapito na! Lugod natin yung mga... Galit na galit eh. You turn that fiery furnace 7 times. Kaning mga animala di, lapit na to niya. Di ba? That's conviction. Kahit na hindi kami ililigtas physically, but they were saved spiritually. Even if our God will not save us physically from that fiery burning furnace, sabi nga, we will not still bow down, worship that great image. That's conviction, di ba? Minsan, ang conviction natin ang babago kapag napopromote tayo. Sabi ko nga sa kanyo, di ba? No amount of power, no amount of position, no amount of possessions changes their conviction. Wala. Grabe. Kaya nga, they become 10 times better in their countenances, in their comprehensions, and in their convictions. Then number 2, and at the end of 10 days, they become 10 times what? 10 times brighter. Parang dahil because of their comprehension, di ba? Naging matalino sila. Alam niyo ba?
if you are serving God, napakatalino mo. Amen. Kasi naunawaan mo na after salvation, what's the most important thing after salvation? Service. Amen. Eh, yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, they're not bright. Amen. Parang estudyante ka ba? If you are a student, a smart or bright student will always go to school. Correct. Amen. Even if there is no class. Dahil sa baon. Di ba? Correct. They become 10 times brighter than the others. Brighter. Sinabing bright, matalino ba? Eh, baka sa Bisaya kasi pag matalino ka, English ang tawag sa'yo. Bright man yung mata. O, di ba? Ikaw, Brother Ronnie, no? No? Anong Bisaya sa bright? Bright, no? Walang Bisaya language ng bright, eh. Ha? Ano? Wala, bright talaga eh. Pag sinabi, bright kayo na. Oh. Lahat mo po ng maro. Pag sinabi maro, ng tuso. Maro, kayo na yung maro. Alay mo ng maas. Maas, kamuna, maas. No? Maas na. Amen! Walang ganyan, maas na yun. Ulitin mo ang mga matatalinong Kristiyano, yung mga Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Kasi naunawaan mo yun na mahalaga maglingkod sa Panginoon. Ha? Yung bright people are not those people who are in universities. Sabi mo, napakatalino nga nila sa sanlibutan, sa secular. Pero never nila naunawaan na napakahalaga ang kaligtasan, and after salvation, ang maglingkod sa Diyos. Maraming matatalino na hindi alam saan pupunta kapag namatay. Amen? Daming matatalino na, they are in universities. Ano yung talino mo? Pa-impyerno ka naman. What's the use of being bright or smart if your soul will go to hell? Walang silbi yun. Wala. Kaya nga yung pinakawawa at pinakabubong tao, yung hindi niya alam kung saan siya pupunta kapag namatay. Salamat tayo na mayroong salita ng Diyos, may nagturo sa atin. Amen? To God be the glory. Siyempre mo, hindi sa langit ako pupunta. Nung mga unbelievers tayo, pag-usapan yung ligtas ka ba? Anong sagot natin? Oh, hindi natin malalaman. Bakit? Kasi we don't have the Holy Spirit. But the moment we accept the Lord Jesus Christ and we were sealed by the Holy Spirit of God, what happened? Nagkaroon tayo ng understanding. Even the very deep things about God. Sabi kasi sa 1 Corinthians, no, yung malalalim na bagay patungkol sa Diyos, nire-reveal sa atin. Tingnan niyo, 1 Corinthians chapter number 2. 1 Corinthians chapter number 2. Verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Ephesians 1:13, after you have heard the message of truth, the gospel of your salvation, you were sealed by the Holy Spirit of promise. And because we have the Holy Spirit, anong sabi ng Biblia? But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit, that's the Holy Spirit, searcheth all things, the deep things of God. That's the very reason why we understand the Word of God. Amen. Sino na unawaan mo? Na after our lives in this earth, saan tayo pupunta? Our destination is heaven. Verse 11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man. No, the things of God knoweth no man. Yung mga bagay patungkol sa Diyos, walang taong nakakaalam. Sino lang? But the Spirit of God. Imagine. What a knowledge.
knowledge about the Bible. Amen? Amen. Purihin ang Diyos, ano? Kaya mga matatalinong Kristiyano, matatalinong tao, yung mga taong alam niya, naligtas siya. Pangalawa, naglilingkod siya sa Diyos. Amen. Dapat maunawaan natin yan eh. Amen. No? Akala niyo ba ang panalangin ay ganun-ganun na lang? Ulitin ko dapat maunawaan niyo rin that after this 10 days prayer meeting, problems will come. Meron talagang problema. Baka sa linggo may problema agad eh. Baka mamaya pag-uwi may problema ka agad eh. Then, paano mo i-apply yung mga natutunan mo? Amen. Ha? Ano gagawin mo? Ano imagine, Daniel chapter 1? Ganda ng istorya din Daniel chapter 2 na naginip yung hari na hindi niya alam dahil sa nagulat siya. Di ba? Eh, binangkaan niya yung mga astrologers, magician, papatayin ko kayo lahat. Kaya sabi naman ng mga magician, hindi lang kami, idamay namin sila Daniel. Problema na yun. Tapos pagdating mo sa chapter 3, grabe matinding problema yun. They were persecuted. Amen? Amen. Kaya, tandaan nyo meron talagang problema. Meron talagang problema. Andyan yung i-discourage ka. Baka sabihin nyo, do not expect na okay na 10 days. Natapos ko yung 10 days, okay na yung buhay ko. Mali ka. Mali ka. Kasi mayroong jablo, may jablo ng mga demonyo niya. Walang ibang gawin yun kundi ang i-discourage tayo. Baka mamaya, pag uwi nyo, may makasamaan pa kayo ng loob eh. Diba? Kasi ang naihanda na pagkain ay kulang. Merong dinner fellowship mamaya. Yung palang gagamit. Kala ko ba may pagkain? Bakit ako hindi nabigyan? Baka dahilan lang dyan, mag-backslide ka. Kasi may anniversary tayo dati doon sa 3rd floor. Hindi lang nabigyan ng gelatin. Hindi lang nabigyan ng backslide ng kapilde. Sa dami natin yan, ilan ba yung na-pack nyo? 100? Oh? 120. Kung 130 tayo ngayon, may 10 hindi kakain. Ngayon, yung 10 na yan, hindi yung 10 times better, 10 taong malas. Baka naman, magiging 10 men beater. Kala ko ba, huwag na tayong sumunod, huwag na tayong sumali dyan sa pautok na yan, 10 days prayer meeting. Pagbihira, isipin mo, kung matisod ka dahil lang sa pagkain, ang katapat lang ng pananampalataya mo ay isang styrofoam na pagkain lang. Ano ibig sabihin? Napaka-cheap naman ang pananampalataya mo. Ang katapat lang ay kanin, tsaka, ano bang laman yan? Pansit. Yun lang katapat ng pananampalataya mo. Di ba? Yan ang tandaan nyo, Pero palagay ko sobra-sobra yan. Yan lang hindi natin nasunod biblical. Dapat palang pagkain na yan ay gulay. Tama. Gulay pala dapat yan. Yung pulse. Yan, ano yung pulse? Pinag-aralan ko yung pulse. Ano yun? Ang palaya. Dapat pala, ang palaya yan. Okra. Yung ibang mukha ng yung people. And at the end of 10 days, they become 10 times better in their countenance, in their comprehensions, in their convictions. And then at the end of 10 days, they become 10 times brighter. Amen. Amen? Tingin mo ka ba? Nakaunawa ka. Then number 3, last. And at the end of 10 days, they become 10 times bolder. Amen. Bolder means tapang. Amen.
Bakit? Kasi sa Diyos lang talaga. Diyos lang ng Israel ang kanilang kinatakutan. Pag binasa ninyo ang whole book of Daniel, you will see, these men were so brave. Amen. They were so bold. Hindi bold yung ano ha. Bold means tapang. Amen. Amen. Hindi natakot si Shadrach, Meshach, and Abednego sa hari. Hindi sila natakot doon sa pugon. Si Daniel, sa chapter 6, hindi natakot saan? Doon sa mga leon. Hindi siya natakot doon sa batas na kapag nanalangin sa loob ng 30 days, hindi nga niya kayang manalangin ng... Hindi niya matin sa kanyang puso at isipin na hindi siya mananalangin for 30 days. Kasi may batas na ano, ang sino man mananalangin sa loob ng 30 days sa kanilang Diyos, dapat ang sasambahin lang yung Diyos ni King Cyrus sa chapter 6. Kapag manalangin kayo sa inyong Diyos at hindi yung Diyos ni Cyrus, paparusahan, itatapon sa mga leon. Hindi na natakot si Daniel eh. Bakit? Kasi nga, nakaugalian na ni Daniel na manalangin palagi. Sa isang araw, 3 beses siya nananalangin. Lumuluhod, di ba? He did it aforetime. He opened, sabi na, when Daniel knew the writing, sa Daniel chapter 6 verse 10, ano yung writing? Yung panukalang batas that was signed nung na pirmahan na ni King Darius into a law. Ano sabi ng Biblia? He went into his house, and he opened his window towards Jerusalem and prayed. He knelt down and prayed 3 times as he did aforetime. Never siyang natakot doon sa batas. That's why the apostles, natutunan nila kay Daniel eh. We ought to obey God rather than men. Mas sundin natin ang Diyos, wag tao. Diyos lang, Brother Ronnie, ang kinakatakutan, di ba? Number 1, pangalawa. Asawa. Amen? Kasi ito yan, napakatapang nila. Tingnan nyo. Dahil sa kanilang conviction, nagkaroon sila ng tapang. Amen. Matindi paninindigan ng mga tao na matatapang. No? They become 10 times bolder than others. Yung iba, ang duwa. Sa panahon ni Daniel, nila Shadrach, Meshach, and Abednego, nung tumunog yung mga instrumento, nagsiluhuran lahat, maliban sa 3. Hindi sila natakot eh. Alam din nila na ang sino mang hindi luluhod, tatapon sa pugon. Alam nila yun. Tindog lang ang tulo. Tapos siyempre doong unang panahon may mga pariseyo na. Mga pariseyo sa ugali ha. Sa ugali. Kasi mga pariseyo yun yung mga tao na ang tinitingnan yung mali lang. Sabi ng mga nakatingin lang sa mga mali, to, tanawa na to. Tingaw mo na wagid sila galuhod to. Sabi wagid na doon mga labot tao yan. Tara, sumbong ta, sumbong. Sumbong agad. Punta sila sa akin, bukan ni Sam. Okay. Kung saman, naitulo dito ba, wagid ni Lord. They disregard you. Binaliwala ka. Sabi ni Haring Nebuchadnezzar, mao ba? Naakid si Nebuchadnezzar. Papuntahin dito. Tutuod ba? Tinanong ito pa. Tutuod ba na kamo? Wagin nagaluhod? Tutuod. Okay, koy. Totoo. Tapos sabi, sige, bigyan mo ng chance ha. Pag narinig niyo uli yung mga tunog na instrumento, lumuhod kayo. Kasi pag hindi kayo luluhod, matapong ito. Hindi talaga sila lumuhod. Amen?
Matapang. Si Daniel, ganun din. Amen. Nung malaman na may batas na bawal manalangin, hindi kaya manalangin ni Daniel sa peking Diyos. Amen. Kasi alam ni Daniel, kasi na better in comprehension siya na ang Diyos lang talaga ng Israel, ang totoong Diyos. Amen. So hindi niya kayang manalangin sa mga Diyos-Diyosan. Tapos, pagbabawalan siya, sabi niya, hindi pwede ito. At saka subok na ni Daniel ang Diyos ng Israel. Amen. Kayo ba, subok niyo na ang Diyos niyo? Many times I have proved God in my life. When Daniel knew the right thing, punta siya doon sa he prayed, he opened the windows towards Jerusalem. Ano nga rason? Why towards Jerusalem? Because Jerusalem was the place of his father. Jerusalem was the place of his faith. Tapos, noong binuksan niya ang pinto ay yung bintana, nandoon na naman yung mga himantayon. Kung meron lang mga cellphone noon, video natin. I-live natin to, i-live. Itag mo si Oking. Inag siguro si Oking, di ba? Oking. Ito, si Daniel, tingnan mo si Daniel, nag-pray na naman, Pero si Daniel nag-pray. Siguro, ang prayer pa nila, Lord, patawarin mo itong mga taong himantayon sapagkat hindi nila alam ang kanilang pinagagawa. Di ba? Walang ibang ginagawa kundi tingnan lang ang mali. Pero Lord, sa tingin ko hindi mali ang ginagawa ko. That's courage, tapang. Paano kaya kung magkaroon ng batas sa Pilipinas, bawal manalangin? Maraming baptist natutuwa. Dapat sa loob ng 30 days, walang mananalangin. Walang pupunta sa church, walang prayer meeting na yan, wala. Maraming matutuwa. Baka sabihin pa ng iba, yes, blessing, answered prayer ako. Answered prayer pa. Pero never na napigilan si Daniel. Amen? Amen. Yan lang yung yun yung naging dahilan ng kanilang paninindigan sa chapter 1. Mahabang panahon naman yun Di ba? Mahabang panahon na lumipas kasi wala na si Nebuchadnezzar, ibang hari na Pero I believe, malaking impact sa kanila yung 10 araw. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, no matter what, let's continue to pray. Of course, prayer is every day. Pero yung we prayed unanimously, we come to church, unanimously, unitedly, ibang klase yan. The prayer of a righteous man availeth much. How much more? We are more than one. Dami natin, Amen? Pero tandaan nyo to, there's always victory. Amen. Tingnan nyo, why victory? Because, ano masabing tagumpay? Kasi nga may laban. There's always a war. Amen? We wrestle not against flesh and blood. Kaya nga, we are in the battlefield, sa kailangan talaga natin manalangin to gain the victory. At ang katagumpayan na yan ay bibigay sa atin ng Panginoon Diyos yan. So, ang pinakadahilan, bakit meron tayong ganito? Because we are begging God for mercy. Lord, give us victory. Come Sunday is our 13th church anniversary. And our prayers is that many souls will be saved. Kaya magdala tayo ng bisita kahit isa. Amen? Just one more soul. Just one more soul. Kung ilan tayo ngayon, isa lang. Kahit isa lang. Amen? Amen. It can be done by God's grace. And at the end of 10 days. And all of God's people will say, Amen. Sige, let's pray na. Let's pray, Lord. Thank you po sa gabing ito. Thank you sa inyong banal at makapangyarihan salita. Lord, as we come to the throne of Thy grace, una po, muli, humihingi kami ng kapatawaran
sa lahat ng mga pagkukulang, pagkasala na nagawa lamang sa inyo. Muli po, Banal na Espiritu, please help us what to pray, what to utter. Lord, thank you so much. We ask these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Okay, again, Sunday, let's pray for the victory. Visitors will come. At saka, may mga pastor na magbabiyahe bukas. Pastor Leslie and family. Pastor, ano yung papa mo? Wenceslao. Tapos, Wenceslao family, no? Okay? And of course, yung mga may sakit. Si Sister Agnes, anong latest na balita? Under observation pa rin, Pastor. Under observation, no? Pag-pray natin na si Sister Agnes pa. Yeah? Amen? Sige, let's pray. Let's pray. Punta na dito yung mga, yung iba. Si Daniel lumuhod. Matanda na si Daniel nun. Lumuhod pa rin. Ito, bata ko pa, hindi ka lumuluhod. Ha? Sige, mag-pray na tayo. Thank you for watching. God bless you all. And andito na lang muna kami. Pray na tayo. Pray na, pray.